Ang topic natin ngayon ay ni-request ng ating mga kaibigan at taga-subaybay na sina Bill Brican at si Ben Marche. At ang kanilang request ay tungkol sa bagong corvettes ng Philippine Navy, ang HDC-3-100 Corvette na under construction pa at malapit na yata itong matapos. At ang bagong AIDA-class Corvette ng Malaysian Navy. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ang bagong Corvette ng Philippine Navy, ang HDC-3100 ay gawa ng Hyundai Heavy Industry ng South Korea at inasahan na ang delivery para sa bagong dalawang Corvette ay maganap sa susunod na taon o sa taong 2025 at ito ay na-acquired sa ilalim ng Corvette Acquisition Project sa ilalim ng the Revise of the Armed Forces of the Philippines Modernization Program Horizon 2 na sinasakupan sa taong 2018 hanggang 2022. Ang Department of National Defense ay pumirma ng kontrata kasama ang South Korean shipbuilders ang Hyundai Heavy Industry. At nagumpisa ang construction or steel cutting noong May 2023 or noong nakaraang taon. Ang budget sa naturang Corvette ay umabot sa 28 billion piso. Noong kasagsagan ng procurement phase, ang Philippine Navy Technical Working Group ay kanilang ginagamit ang bagong Jose Rizal class frigates as a baseline para sa bagong Corvette at ang dalawang bagong Corvette ng Philippine Navy ay mas malaki ito kaysa Jose Rizal class frigates at mas ini-improve pa ang kanyang mga sensors weapon system, mas ini-improve ang kanyang combat management system kumpara sa Jose Rizal class frigates at ito pa ang mga system na ini-improve ang AESA 3D Air Surface Search Radar System dahil ang Jose Rizal class frigates kasi ay ginamitan ng non-AESA system. Ang Secondary Surface Search Navigation System ay improved din at ang Fire Control Radar ay improved din. Ang Electro-Optical Tracking System ay improved din. Pati na ang sonar at lahat ng mga weapon system ay na-improve din kumpara sa Jose Rizal class frigates. Ibig sabihin nito lahat ng system ng Corvette ay improved kumpara sa Jose Rizal class frigates. So ibig sabihin lahat na kagamitan ng Jose Rizal class frigates ay mahina, kaya nga ini-improve at ang improvement nito ay doon na para sa Corvette. Ganito kasi yon, ang paggawa ng Jose Rizal class frigates ay nabalot ng mga kontrobersiya dahil pinapalitan ang combat management system at ang ipinagpalit ay gawa ng Hanwha, isang South Korean defense manufacturer. At sa halip na sundin ang kontrata kung anong CMS ang gagamitin, ito ay pinapalitan ng Hyundai Heavy Industry at hindi sumunod sa kagustuhan ng mga generals ng Armed Forces of the Philippines na ang gawa ng Netherlands na CMS ang gagamitin at ginamit pa ng Hyundai Heavy Industry ang mga opisyal o mga politiko. Dati si Secretary na ngayon ay Senador Bongo ay nagbigay ng tinatawag na white paper para palitan ang combat management system at ang ipinagpalit ay ang gawa ng Hanwha. An undersecretary at the Office of Special Assistant to the President, Bongo, on Thursday confirms he called a meeting with the Navy to discuss the selection of the combat management system supplier for the controversial 15.5 billion frigate project. Ang Hyundai Heavy Industry ay sinuspindi na ito noon ng South Korean government dahil sa kasong panunuhol o bribery para lang makakuha ng kontrata. Ngayon, ang bagong HDC-3100 Corvette ng Hyundai Heavy Industry na siya rin gagawa nito ay mas pinahusay ito at mas pinapalakas pa kaysa Jose Rizal class frigate. Ngayon, kung ikumpara natin ang bagong in-order ng Malaysian Navy, ang AIDA-class Corvette, ay gawa ng Turkish Defense Company na tinatawag na STM at ang kukunin ng Malaysia ay 3 unit na AIDA-class Corvette at susundan kaagad ito ng 8 pa na units na AIDA-class Corvette na ibig sabihin 12 units ng mga bagong Corvette ang kukunin ng Malaysian Navy. Ang AIDA-class Corvette ay gagawin sa Turkey pero ang iba nito ay doon na sa Malaysia gagawin or transfer of technology. Ang AIDA-class Corvette ay isang type na Patrol and Anti-Submarine Warfare or ASW Corvette at equipped ito ng mga advanced anti-aircraft missiles.
Kung ikumpara natin ang ADA class Corvette ng Malaysia at ang HDC 3100 Corvette ng Pilipinas, ay mas malaki ang HDC 3100 Corvette ng Philippine Navy dahil may bigat ito na 3,200 ton at haba na 118.4 meters, habang ang ADA class ay may bigat lamang na 2,400 tons at haba na 99.56 meters. Pero di hamak mas matulin ang ADA class dahil may maximum speed ito na abot hanggang 30 knots, habang ang HDC 3100 ay may maximum speed na abot lamang sa 25 knots. At sa weapons, lalo na sa missiles, halos kapariho lang ang kanilang mga weapons. Ang HDC 3100 Corvette ay armado ng isang Otto Melara 76mm Super Rapid Gun at isang 35mm Close-in Weapon System, at 8 na anti-ship cruise missiles at 6 na sea torpedo launcher na may 2 triple tube configuration, at mayroon pang 16 sail forward launching system. Ang ADA class ay armado rin ng isang 76mm Otto Melara Super Rapid Gun at 2 12.7mm Assistance Stamp Stabilized Machine Gun, at may 8 na anti-ship missiles at isang REM Block 1 or Infrared Homing Surface to Air missiles, at mayroon pa itong 2 na 324mm Mk-32 Twin Lancer para sa 46 torpedoes. Ang ADA class Corvette ay hindi lang heavily armed, equipped din ito ng mas capable radar and sonar system. Sa kasalukuyan, 3 bansa pa lamang ang nag-operate nito, siyempre bago pa kasi ito At siyempre ang bansang Turkey, ang Pakistan at ang Ukraine. Habang ang HDC 3100 Corvette, ang Pilipinas pa lang ang pinakaunang customer nito. Noong panahon ng procurement para sa bagong Corvette ng Philippine Navy, marami ding nag-o-offer ng mga defense supplier, at kasama na rin ang Turkey para sa kanilang ADA class Corvette. Ibig sabihin, ang ADA class Corvette ay ino-offer din para sa Pilipinas, at kasama din ang Israel, ang Germany ThyssenKrupp Marine System, at ang France Naval Group, at ang Dutch Damen Group, at ang Indian Goa Shipyards. Subalit 2 lang ang napili ng Philippine Navy, ang ADA class Corvette ng Turkey at ang HDC 3100 ng South Korea Hyundai Heavy Industry. Dito kasi sa Pilipinas, pag may malaking government project bidding, pag hindi ka marunong magpadulas at talo ka na. Kaya ang Hyundai Heavy Industry ay magaling sa ganitong bagay dahil dati na itong may records, kaya naban ito na 3 taon sa South Korea. Hanggang sa susunod, maraming salamat.